Morning! Pagpuli sa Panginoon sa umagang ito. Ayan, at araw po ay Linggo, August 25, 2024. At ang topic po natin ngayon sa araw na ito ay Eternal Prize. Ito po yung pinamagatang kong Eternal Prize. No? Yung foundation text po natin, nabasa na po natin kanina. Ito po ay hango sa Unang Korinto, chapter 9 verse 24 to 27. So basahin ko po ulit. Sabi po dito sa 24, NIV po ang NIV yung King James Version po ito lahat. Do you not know that those who run in a race all run, but one receive the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize, it's temporary in all things. Now they do it to obtain the perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore, I run thus, not with uncertainty, but thus I fight, not as who beats the air, but I disciple my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. So this verse po, yung context po natin ngayon sa araw nito, ito po ay meron din po itong kaakit na discussion ni Paul dito sa chapter 8. No, na sabi niya dito, yung offering, meat, before isold sa market. No? Ito po yung kanyang ginagawa. Paul calls them the higher standard. No, may mga ginagawa sila doon na hindi naman talaga dapat ginagawa ng isang Kristiyano. Then, while agreeing that, yes, sabi nga, there is freedom. No? Marami tayong kalayaan. Lahat tayo may kalayaan. Lahat tayo ay may karapatan. No? May karapatang pumili. May karapatang sundin yung gusto natin. May kalayaan tayong gawin kung ano man yung nais natin. But as Christian, bilang isang Kristiyano na matagal nang naglilingkod sa Diyos, ano nga ba ang karapatan natin bilang isang Kristiyano sa loob at labas ng simbahan? No? Paul himself had certain rights and freedom. He had given up. No? Give up niya yun due to his position. And these verses are illustration of this concept. So, si Paul, noon, siya yung nagper-persecute, no? Hinuhusgahan niya, pinapakulong niya lahat ng mga Kristiyanong nagsumasamba sa Panginoon. One time, nung siya ay tinawag ng Panginoon para maglingkod, meron siyang, may tumawag sa kanya or may pinapunta sa kanya, si Barnabas, para yung maggabay sa kanya, magturo sa kanya sa gagawin niya. At maraming misyon si Paul na ginawa. Hindi lamang sa Corinto, kundi sa kanyang pupuntahang pang ibang mga bayan. Tayong mga Kristiyano, even nga mga Pilipino, tayong lahat di ba? May mga kanya-kanya tayong karapatan. Meron yan sa Bill of Rights, di ba po? Kapag sinabi natin, ay lote ko to, sa akin to. Karapatan yun. Karapatan natin yun, kasi may titulo ka. Pero pag lumagpas ka na, doon, sa hangganan mo, naapakan mo na yung karapatan ng iba. And that's the point na tayong mga Kristiyano, dapat tinitingnan natin na kung ano magagawa natin, na kung ano ba ang dapat natin gawin para makamtan natin ang ibibigay ng Panginoon na korona. Diba? Masarap isipin na tinitingala tayo ng mga taong nasa paligid natin, ay Kristiyano yan, mabait yan, Kristiyano yan, hindi yan nagmumura. Kristiyano yan, palasimba yan. Kristiyano yan, mapagbigay yan. Kristiyano yan. Diba? Masarap sa pakiramdam kapag ganun ang binibigay sa atin na isang tao sa paligid natin. Pero, may pagkakataon din na sinasabi na sa atin, Kristiyano ka pala, bakit ganyan ka? Kristiyano ka pala, bakit ganito ka? Diba? Masakit yun para sa atin. Pero, sabi nga, we don't want
to persecute our fellow believers even though we are sinful. Huwag natin silang kasihan. Kasi makasalanan din tayo. Tayo man ay nasa putik ng kasalanan, hinamon ng Diyos upang maging karapat-dapat sa patingin niya, upang maging karapat-dapat sa kanyang panambahan at sa kanyang kaharian. Lahat tayo ay may kanya-kanyang karapatan. May kanya-kanyang kalayaan. Diba? Pero sa araw na to, ang pag-uusapan natin ay yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Ano eternal lives? Ano nga ba yung naghihintay sa atin? Ano nga ba yung ibibigay sa atin ng Panginoon? I believe that we are here to worship the Lord and to love the task that the Lord has entrusted us, not to see the transgression of our brothers and sisters in Christ. Huwag natin silang tingnan. Huwag natin tingnan yung kamalian niya. Huwag natin tingnan yung pagkakamali niya. Huwag natin tingnan kung ano ba yung hindi niya nagawa at nagawa mo. Kasi mayroon tayong kanya-kanyang dinadala sa buhay. Kaming mag-asawa, magkaiba kami ng edad. Pero yung dalahin namin sa pamilya namin, magkapareho lang. Nagkwento na po ba sa inyo na pareho kami hindi tanggap ng pamilya namin? Siya hindi siya tanggap ng pamilya ko. Ako hindi tanggap ng pamilya ko. Pero hindi namin titignan yun. Mahal namin ang isa't isa. At habang nagpapatuloy kami sa paglabas sa Panginoon, natatanggap nila. At ngayon, mas pa ako ng biyanan ko kaysa sa anak niya. Now, mas paborito pa ako ng biyanan ko kaysa sa anak niya. Laging tumatawag yan, asan si Jan? Kahit na yung anak niya tumatawag, ako hinahanap. Kasi nga, habang tayo ay nagpapatuloy sa Panginoon, hindi natin tinitingnan kung ano ba yung pagkakamali ng isa't isa sa atin. Dapat titingnan natin kung ano ba yung magagawa pa natin. Ano ba yung magagawa pa natin para sabihin ng Panginoon, Anak, ang galing mo doon. Napakabuti mo. Titingnan tayo ng tao. At bakit niya, kahit minura na siya ng minura, hindi pa rin siya lumante. Ngayon, meron po tayong tatlong punto na pag-uusapan. And how should we keep our eyes on the prize? Paano ba na kukunin yun? So tayo may kanya-kanya tayong gustong puntahan. Ano nga ba yung premyo na kailangan nating makuha? How should we keep our eyes on the prize? Kailangan ba goal-oriented tayo? Kailangan ba lagi nating ginagawa ito araw-araw? Kailangan, ako nga po, liligaw pa lang ako. Ginagawa ko yun para mapakaupo ko siya. Yung lumuhod ako sa harap niya, binigay ko yung bulaklak na galing din sa kanya. Tinda po niya yung bulaklak, pero kinuha ko, lumuhod ako sa harap niya, binigay ko sa kanya. Yun yung price na natanggap ko sa kanya, yung uwa niya. Pero ano nga ba yung hinihintay natin na price na ibibigay sa atin ng Panginoon? Una, we should raise like a champion. Sabi sa unang Corinto chapter 9 verse 24, do you not know that those who run in a race and all, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. So pag sinabing you do not know, ibig sabihin, alam mo na siya. The same thing as saying na sinasabi na, of course you will all know acquainted with. Alam mo na siya. And they were familiar with runners and racers.
An athlete games. Sino nga ba dito yung nanood ng Olympic game? Sino si Carlos Yulo? Di ba? Yung tumatalon, tapos nakadalawang medal. Tapos buong Pilipinas nagdiwang sa kanyang tagumpay. Tayo nga ba ay ginagawa yon para sa Panginoon din? Kahit na hindi ka natin tinitingnan ng iba, kahit na walang nakakakita sa iyo, ang Panginoon ay nakakakita ng ginagawa mo. Tama man yan mali, nakikita yan ng Panginoon. Itong context na to dito sa Corinto, ito yung kung saan sila nagdiriwang, no? Pinagdiriwang nila to, yung athlete games na to. Ito po yung tinatawag na Christian Games. So sorry sa word. Ito ay bigyan noong 581 BC. At idinaraos ito doon sa Corinto as complementary events to the Olympiad. While like the Olympics, they were held at smaller scale. They were very popular and obviously well known to Paul's readers. At this time, the winner's prize was ranked on the 5 components so not something very impressive. So, may mga prize lang din dito natatanggap pero hindi gaanong kalaking halaga. Kasi alam niyo po ba yung prize na matatanggap lang nila dito is hindi naman milyon na katulad ng napanalunan ni Carlos Yulo na milyones. No? Kondo, kotse, di ba? Nung panahon nila, nung mga games na yon, yung mga gymnast na rin nun, horse racing and poetry. Yung poetry, pwedeng sumali doon yung mga babae at lalaki. Both men and women can join the poetry games. So, meron naman ditong gymnastic. Pero ano nga ba yung prize na nakukuha nila? Yung prize po kasi na nakukuha nila noon is yung crown ng celery. Crown lamang siya ng celery. Sino po ba dito yung naglalagay ng celery sa nilaga? Yan. Yung naglalagay ng celery sa nilaga, hindi po yung pang-nilaga. Celery po yun. Now, ako naglalagay ako ng celery sa Shanghai. So, binibilog yon at ginagawang corona at yun yung premyo ng mananalo sa paligsahan noon. At yung paligsahan na yon, ito ay ginagawa nila twice a year or once in 2 years, para pagbulitain yung kanilang Diyos kasi Poseidon, which hindi naman natin ginagawa yun. No? At kalaunan, nagbago yun. May nakakita po ba sa inyo ditong ring na ginagawa natin sa pinto tuwing Pasko? Yung ganon. Yun na yung nabago doon nung panahon ng Roman. So, dito sa Corinto, may mga panahon na hindi nila alam kung bakit sila sumasali lamang dahil lamang ba doon sa premyo na corona o dahil lamang sa karangalan. No? Tayo naman mga Kristiyano, ginagawa natin to para sa karangalan ng Panginoon. Hindi natin to ginagawa para lang sa sarili natin. Yes, ginagawa natin to minsan para sa sarili natin, para makita tayo ng the best tayo, di ba? Para sabihin, ay, ang galing-galing niya. Like Yulo. Ginawa niya yon para sa karangalan ng bansa at para sa pangalan niya. Di ba tanyan siya ngayon? Magkikita mo siya sa EDSA, ang dami niyang billboard. Pero Panginoon, nakita mo ba na pinagsisigawan mo, narinig mo ba na pinagsisigawan ng isang Kristiyano sa kalsada? Di ba ito? Natatakot kang salita or maghayag ng salita or mag-share ng salita ng Diyos sa kapitbahay mo eh. Baka batuhin ka, baka murahin ka. Diba ganun? Pero sabi nga, there's one winner in a race. Isa lamang mananalo. And
the idea here is to run in such a way as a runner wins. Many people compete. But what wins? There is a difference between two. The winner has a certain strength about all they do, while the mere competitor is just out there for survival. Yung iba, yung mga naiiwan, pusin na lang nila yun para makasurvive sila sa paligsahan. Pero ikaw na ang goal mo is manalo, yun talaga ang gagawin mo. Kasi mayroong ginawa mo lahat, mayroong kapag lakas, at yung matitira, gagawin na lang nila yun para sa kanilang survival. Sabi nga dito, Sokol is saying to make the goal of your life to live like. That the guy who is out there with plans to be winner. So tayo, bilang sa mga Kristyano, we raise like a champion. Na kailangan, champion na tayo eh. Diba? Kailangan sabihin na natin sa sarili natin, champion na kami. Nanalo na kami dyan. Kami na ang first. Kailangan natin yun bilang isang Kristyano. Sabihin natin sa sarili natin na we are a champion. And we race like a champion. May mga pagkakataon na sumusuko ka dahil akala mo hindi ka mananalo. Diba? Ako nung nag-athlete ako, hindi ako nanalo. Nag-runner ako, muntik na ako mamatay. Nag-swimming ako, hindi pa rin ako nanalo. Nag-volleyball ako, wala akong height. Pero being a Christian, panalo ako. Kasi kapiling ko ang Diyos. I race like a champion. May mga pagkakataon din na susuko ka dahil akala mo wala nagmamahal sa'yo. Dahil akala mo hanggang doon lang yung kaya mo. Pero pagkasama mo ang Lord, lahat kaya mo yan. Just remember, you're a Christian and you're raised like a champion. Pangalawa, bibilisan lang po natin. Eyes to the prize. Ano nga ba yung premyo yun? Diba? Ano nga ba yung premyo nating makukuha sa ginagawa natin ito? Ano nga ba yung premyong naghihintay sa atin? Mayroon ba? Mayroon bang premyo na ibibigay sa atin ang simbahan? Mayroon bang premyo ibibigay sa atin ang pastor? Mayroon bang premyo ibibigay sa atin ang kapitan ng barangay kung gagawin natin to? Meron bang premyong ibibigay sa atin ang kamag-anak natin? Kung wala silang ibibigay na premyo, ang Lord meron. Just keep your eyes on the prize. At sabi sa Corinthians 9:25, and everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now, they do it to obtain the perishable crown, yung nananagas. But we for an imperishable crown. Ano nga ba yung koronang hindi nalalagas, nalalanta? Dahil noon yung corona nila nalalanta eh. Yung celery. Ilan lamang linggong tinatagal yun? 2. Matagal na. 1 hanggang 2 linggo, brown na yun. Pero ang bibigay sa ating Lord na corona will last eternal. And indeed, running success necessitates a long-term strategy. Define goals and intermediate goals. Prices tasks for both running, long miles, and running quick miles. As well as rest programs, certain diets are used, diba? Particular near races. Kapag malapit na yung kompetisyon, kapag malapit ka ng maglaro,
magda-diet ka na. Kasi kapag di ka nakadiet, ayun, matatalo ka talaga kapag hindi ka nag-diet. Kaya mag-diet ka. Pag maglalaro, kung gusto mo mag-basketball, mag-training ka for long term at mag-diet ka, sabi dito. The entire attention is on the year's final champion race, di ba? Kapag final na, sino dito nakatutok na kapag final ng NBA? Di ba? Ang daming lang ginagawang training, ang daming mga diet na gagawin. Pero tayo din dapat gano'n. Speaking of individuals participating in the games, Paul stated that they do it to get the crown that will not last. Essentially, a red and leaves that would likely dry up week or two, di ba? Yung gusto nila kasi makuha ang premyo noon is nagla-last lang ng 1 or 2 weeks. Pero ikaw, kapatid, tanong ko, ano nga ba yung premyo gusto mong makuha sa Lord? To last for weeks, months, or forever? Kailangan ko makakasagot. The point is this. If an athlete can put so much work to obtain a short-lived reward, diba? Kung yung atleta nga, ay naglalagay siya ng oras, panahon, lakas, para lamang sa premium yon. Paano kayo ikaw? Then as Christian, we should put an even more effort to gain prize that will last for a lifetime. So, discipline, training, the Christian life entails not only avoiding sinful activities, but also foregoing legitimate joys if they bring spiritual growth. Yun, di ba? Tayo man, kung ang atleta ay ginagawa nila yun para manalo, nagtitraining sila, nagda-diet sila, tayo din mga Kristyano. Kailangan araw-araw, nagbabasa tayo ng Bible. We should read it every night and day. Diba? Sino dito may dalang Bible? May dala lahat. Binabasa ba ang Bible? Binabasa lahat. Pero sana, application. Yung Bible natin ay hindi lamang nakasuksok sa gilid, hindi lamang nakapatong sa taas, hindi lamang nakatago sa bag, ay hindi lamang nakalagay sa kung saan. Minsan sa isang araw, magbasa rin tayo kahit na sa verse. Kung ayaw mo talaga magbasa. Kung sinisipag ka naman, kahit isang chapter. Diba? Para din sa ginagawa natin, meron tayong premium makukuha. Kasi kapag binabasa mo yan, lalalim ang relasyon mo sa Panginoon. Hindi ka mahahatak ng sino man na nandyan sa paligid mo kung ang foundation ng buhay mo ay ang Diyos at ang Biblia. Yes, this Bible is new. Wala siyang kapangyarihan magsabi sa iyo kung hindi mo babasahin. Diba? Tayo mga Kristiyano, okay na, may Bible ako eh. May Bible ka ba dyan, sis? Pwede naman. Binabasa mo ba? Kailangan sandata natin ng Bible para manalo tayo sa hamon ng buhay. Kailangan magbabasa tayo, nagdi-disciple tayo, lumalago tayo, at humahayo tayo. Hindi lamang tayo nag-stay sa 4 na sulok ng simbahan. Hindi lamang tayo nag-stay sa 4 na sulok ng ating tahanan.
Kasi as missionary, kami pong mag-asawa ay missionary. From Maynila to Quezon City, ginagawa po namin ito. Hindi para sa aming sarili. Kundi para ipahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng mga kasalamuhan namin kahit murahin pa kami. Kasi, ito yung binigay sa amin ng Lord. Ikaw ba naman murahin ka, duruin ka? Tuli mo ng sapakin mo. At madalas yun nararanasan namin. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, yung mata namin, andun sa premyo na ibibigay sa amin. Ano nga ba yung premyo yun? Ano nga ba yung ibibigay sa amin ng premyo ng Panginoon? Mamahalin ba yun, Pastor? Nalalagas ba yun, Pastor? Kumikinang ba yun? Hindi namin alam. Lahat ng meron kami ay biyaya ng Panginoon. Ang lahat ng meron tayo ay dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil malakas ka, hindi dahil may trabaho ka, kaya ka ganyan. Kundi dahil sa biyaya ng Panginoon, kaya ka nakakatayo. Kaya tayo tumatayo dahil sa biyaya ng Diyos. At bilang Kristiyano, kailangan yung premyong hinahangad natin ay premyong galing sa Diyos. Maganda rin yun, yung bibigay sa iyo yung plake ng gobyerno, yung plake na bibigay sa iyo ng sinalihan mong games. Mas maganda yun. It's for your achievement. Diba? Lahat naman tayo ginagawa yun eh. Ako ginagawa ko rin yun. Pero may achievement. But, bilang Kristyano nga, kailangan meron tayong goal. Meron tayong spiritual discipline sa ating sarili. Mayroon tayong training sa ground as a Christian in our Christian life. And this will is our training ground. Kasi pagdating natin sa langit, ganito rin gagawin natin. Magdi-disciple din tayo. Lahat ba pupunta sa langit? Amen. Diba? May D-group din doon. May C-group din doon. Mas masaya nga lang. Diba? Bakit mas masaya doon? Pero huwag mo muna nangarin ngayon. Huwag ka muna pupunta doon. Wala pa Pasko. Pero di ba nga tayo mga Kristyano? Kailangan yung training natin is hindi lamang pang ngayon, kundi yung hinahangad natin premyo na ibigay sa atin ng Lord. And then pangatlo, ito na. Discipline yourself and refuse to lose. Paano mo nga ito gagawin? Sabi sa 1 Corinthians chapter 9, verse 26-27, therefore, I want us, not with a certainty, thus I fight, not as one who wins fear, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. So ano nga ba yung iniing natin? Ano nga ba yung kailangan natin makuha? Ano nga ba yung kailangan natin tanggihan? Ano nga ba yung kailangan natin discipline sa ating sarili? Diba? Discipline yourself and refuse to lose. Kasi pag dinisiplina mo yung sarili mo, ay magbabasa ako ng Bible bukas ng umaga, pagising ko. Nag-alarm na ng alas 5, 5:30 pa.
Nag-alarma ng 5:36, 24. Nag-alarma ng alas 6. Alas 7 na. Alas 8 ka na nagising, manilig ka na sa trabaho, di ka pa nakapag-devotion. Discipline yourself. Bilang Kristyano, dapat ginagawa natin yan. Bago matulog, mag-pray ka muna. Read the Bible. Kasi tayo mga Kristyano, lahat naman may Bible. Even na wala tayong hardbound, may cellphone naman. Pwede tayo mag-download, tapos makikinig lang tayo. Diba? May audio Bible naman. Pwede. Sa mga gusto lang na makikinig lang, ayaw magbasa. Sa mga, kasi yung minsan yung Bible, maliliit yung letra, minsan di ko rin makita. So sa cellphone, pwede mo adjust yung font niya, yung size. Pero dapat kailangan din natin i-discipline yung sarili natin. Ay, kakain ako ng mansanas bukas. Kakain ako ng gulay. Eh, pumunta ka ng birthday, may lechon. Sarap yun. Anong unahin mo? Magugulay ka, maglilechon ka. Lechon once a year lang. Siyempre, doon ako sa lechon. Yan na naman sinasabi ko eh. So, discipline yourself. Paano natin didisiplinahin natin sarili? Nasa sa atin yun. Wala sa kapitbahay. Wala sa paligid mo. Kundi nasa sayo. It's your choice. Lahat tayo may kanya-kanyang choices. Lahat nga tayo may karapatan at kalayaan pumili. But it's your choice na gawin ang tama. Discipline yourself and then refuse to lose. Ano nga ba? Yung pwede nating makaligtaan, makalimutan. Ano nga ba yung pwede nating maiwan? Diba? Tayo mga Kristyano, sabihin natin, magdi-disciple tayo ngayon. Eh, umuulan. Lalabas ka ba? Ba, syempre. Oo, may payong naman. Wala kang payong. Pumunta ka sa bahay mo. Sis, may payong ka ba? Pupuntahan ko lang doon sila. Yung wife ko, share ko lang. Every Sunday, kids jam, Saturday muna. Pag kids jam namin, kasi ako nag-stay naman sa work para less kami sa expenses ngayon. Kasi medyo tumataas yung din namin. Siya nag-kids jam. Nag-prepare sa umaga. Devotion niya umaga, devotion niya sa umaga before ako pumasok sa trabaho. Siya niya start ng gawain, devotion, every then mag-prepare siya. Pagka Sunday, devotion sa umaga, preparation papunta dito, pag-uwi, siyempre meron pang house-to-house visit. Meron kaming binibisita doon ng mga pamilya. Siyempre minsan, bilang Kristyano, tinatanggihan tayo. Pag may dala ka ng Bible, ay, wala mo sis, naglalaba, busy. Ano nga ba gagawin natin? Kung gusto natin ang refuse to lose, ay saglit lang. Kunting ano lang tayo. Diba? Tapos pagkagabi, meron pa siyang online. May Cambodia, ay mayroon siyang Thailand, Hong Kong, yan. May taga Leyte, may taga Maynila, different parts ng bansa. But, minsan, dumarating din sa point na pagod na siya. Alam mo kung ano pinag-pray niya? Lord, kailangan kong gawin to. Kahit pagod, kahit masakit yung paa. Kasi yung wife ko mayroong osteoarthritis.
Yung mga buto na nagkiskisan tapos numinibis. Yun po yung meron siya ngayon. Yun po yung hindi namin nabibili na gamot niya, na maintenance niya. Pag masakit yung tuhod niya, pinipilit pa rin puntahan yung mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Even na masakit, mahirap, we refuse to lose. Hindi namin nahayaan na magtagumpay ang kaaway. Hindi namin nahayaan na kahit isang araw, wala kaming magawa. Tayo ba dapat ginagawa natin yun? Na kahit yung kapitbahay lang natin, gayahin natin, pag tinanggihan ka, ang daming alibay niyan, di ba? Sabi nga kapag ayaw, may. Pag gusto, may. Di ba? Yung mga dahilan, yung mga paraan. Pero meron din tayo. Kung meron sila, meron din tayong mga gagawin. Dito sa verse na to, unahin muna natin ang aimless. Next, yan. Ay, maliliit. Lalaki ba? Nakikita nyo. So, sabi dyan, aimlessly. Ano ba yung aimlessly? Walang layunin. Aimless. Communicate the sense of being lost and opposed to having a reason for doing something or knowing where the end result or what the purpose is. Diba? Nasa verse natin yan. 25, 26 to 27. Beating the air. Ano nga ba yung sinasabi dyan? Has two meanings. Meron siyang dalawang meaning. Shadow boxing or swinging. Basic. Either one works. Beat my body naman. Is a boxing slang meaning give and black eye. But beating the air, sumusuntok alak sa hangin. Beat my body, bigyan mo yan ng pasa, bigyan mo ng black eye, ika nga. The term naman preach refers to someone who heralds something. The reason who announce the contest rules the preaching of the gospel. Disqualified. A word that meaning not passing the test. So dapat hindi tayo. Huwag tayong mag-disqualify sa lahat ng pinapagawa sa atin ng Panginoon. Paul stating, I have goals for my life that include personal discipline. On the negative side, giving up certain rights and pleasures. And on the positive side, particular aims and specific efforts. I don't want to be known as a herald for Christ only to face the humiliation of failing to live out to my reputation. Ito sinasabi ni Paul. No? Yung give up niya lahat para sa Panginoon. Diba? Alam niyo naman yung buhay ni Paul noon. Pinipersecute niya lahat ng mga Kristiyano. Lahat na naniniwala sa Panginoon Jesus. Pero nang siya ay tinawag, siya ay naglingkod, siya ay humayo, at siya ay nagpatuloy. Kahit na maraming pagsubok sa kanyang buhay. So tayo naman mga Kristiyano, huwag tayo yung how far I can go with the significant other in my life before I cross a moral boundary for unmarried people. Diba? Huwag natin silang judge. Diba? Huwag natin silang tingnan. Ay, di ka kasal. Doon ka. Ay, magpakasal ka muna bago ka pumasok dito. Dito may kwento ako. Yung kwento namin to, syempre, buhay pa rin namin. Di ako lalayo. True story ko. Alam niyo ba? Namumuro ka na. Dito chismis.
Bago kami ikasal, may mga kapatiran na mahal ng kasal. Sinasabi, sis, Ara, iwan mo na yan. Bata pa eh. Sister Ara, huwag kang magsasalita sa harap ng sa taas ng pulpito, hindi ka pa kasal. Announcement. Doon masakit yun. Pero hindi ko narinig yun. Announcement. Sinabi yun sa wife. Hindi niya sinabi sa akin yun nung hindi pa kami kasal. Sinabi niya sa akin yun nung kinasal namin. Announcement lang. Diba? Anong church ang nagsabi nun? Sino ang story? Chat niya na lang ako. Sabihin. Sabi niya na Gcash. Di. Kasi nga dapat, tayo mga Kristiyano, hindi natin dapat sila tinitingnan na kung pumasok sila sa simbahan, di ba ang simbahan niya ay para sa lahat ng mga kasalanan? Di ba nandito ka nga dahil makasalanan ka? Di ba nandito ka nga dahil marumi ka? Tinanggap ka ng Diyos at naglilingkod ka sa Kanya? Dapat tayo rin. Lahat na pumapasok sa dito, welcome. Hindi natin sila i-judge. Huwag natin silang i-judge. Dahil may kahinaan din tayo. Tingnan mo ang salamin. Tumingin ka sa salamin. Meron ka rin nakaraan. Dapat ang ginagawa natin, how can we together passion a relationship that is disciplined for moving each other toward greater Christian likeness in all aspects of our lives. Isa pa. How many Sundays in a year do I minimally have to attend church? How can I do it in a way that the leaders did not know who am I and ask me to teach children's class? Diba dapat hindi tayo yun, ha? Yung sa ngayong taon, siguro sa isang buwan, 2 times lang ako nakaka-attend ng service sa church. Dapat hindi tayo yun. Dapat, ay, baka makita ko ng pastor. Huwag tayo gano'n na, baka pagturuin ako sa Sunday school. Diba? Dapat ang iliin natin, ganito. How can I free most of my Sundays to be the place where God's people gather, and how can I get to know them well and serve together with them to be functioning part of the thing that God is doing to the world today. Building the church, it's the body of Christ, and investigating the life and energies, training up generation of followers of Jesus Christ. So dapat, tinitingnan natin kung ano pa magagawa natin. Huwag yung hindi natin magagawa. Kasi lahat tayo mayroong kahinaan. Huwag natin tingnan yung kahinaan natin at yung kahinaan ng iba. Huwag natin tingnan yung kamalian ng pastor, huwag natin tingnan yung kamalian ng leaders natin, kundi tingnan natin bilang isang church kung ano ang ating mag-contribute sa simbahan, sa ikalalago ng gawain, sa ikauunlad ng gawain ng Panginoon. Hindi ito gawain ng pastor, gawain ito ng Diyos. Meron pang isa. How do I work and work and work to gain secure retirement so that I can relax away many years of my retired now? Kaya iniisip yun ng iba na trabaho ko ngayon, bukas, trabaho pa din. Para pag nag-retire ako, marami akong pera. Sarap buhay. Iniisip na lang lagi trabaho. Huwag natin isipin lagi yung trabaho. Yes, marami tayong bayarin. Ako nga,
Gusto niyo ba? Ang bayarin. Sabi lang kayo, madami ba yun? Marami kayong bayarin. Trabaho? Yes! Trabaho? Pwede. Pero minsan, maglaan din tayo ng time sa Lord. Diba? Dapat ito yung ginagawa natin. How can I fashion my life so that God bless me with full life for years. I become better and better in serving Him, in my family, church, and community. So dapat yun ang ginagawa natin. Paano ako makakapag-serve, paano ko hatiin yung trabaho ko, at sa ministry ng Panginoon. No? Dapat ganoon tayo. Yung hahatiin natin, yung oras natin, para sa Panginoon at sa atin ang natin. Kasi lahat naman ng meron tayo, yung binibigay ng Lord. Kahit hindi mo nga hingin sa Kanya, binibigay niya eh. Diba? Kahit hindi mo yun sabihin sa Kanya, Lord, gusto ko to, binibigay niya yun. Hindi mo lang alam. Pero, huwag mong muhusgahan ng Lord pag hindi niya binigay ang gusto mo. Kasi, meron siyang right time. May nakalaan na oras para dyan. Kung hihingi ka sa Panginoon, sinabi mo, Lord, gusto ko ng sasakyan, tapos nakahilata ka ng maghapon, hindi mo talaga nakukuha yun. Gusto kong manalo sa loto. Ang tanong, tumaya ka ba? That's not a point. Diba? Ang trabaho, meron tayo. Lahat tayo, pinagkalooban ng lakas ng Lord. Talino, kakayanan. Meron tayo niyan lahat. Pero dapat, kung ano man yung skills natin, binibigay din natin yan sa Lord. Kung ano yung kalakasan natin, binibigay din natin yan sa Lord. Kung marunong kang magpintura, kapag nagsabi na magre-renovate ang church, pwede ka mag-volunteer, mag-volunteer ako, tapos magpintura po ako kahit sa kusina lang. Diba? Lahat tayo may binigyan ng kalakasan, may trabaho, binigyan din tayo ng pagkakataon, oras na hindi dapat natin sayangin. People, brothers and sisters in Christ, beloved, sa inyong lahat, sa ating lahat, bilang isang simbahan, tayo ay nagkakatipon sa araw ng linggo para magpuwi sa Panginoon. Pero dapat din, hindi tayo nagkakatipon para siraan ang ating lahat. At dapat din, isipin natin, ang paglago ng simbahan ay ang paglago natin lahat. Ano yung sinasama? Dito po tayo magkakaroons. As Christian, we ought to strive toward the reward that God will bestow upon us. Diba? Bilang isang Kristiyano, we ought to strive toward the rewards that God will bestow upon us. Ang reward ay ang kaharian ng Panginoon. Sasabihin niya sa iyo, sabi sa Matthew 25:23, His Lord said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord." Manalangin po tayo. O Diyos, salamat po. Sa araw na ito, Panginoon, binigyan niyo po kami, Lord, ng kahalagahan sa buhay namin. Nakapagpuri kami, Lord. Salamat
mundo. Bagaman may mga pagkakataon na kami ay nanghihina. Salamat Lord dahil pinalalakas mo pa rin kami. Nakakatayo pa rin kami Lord sa biyaya ng Diyos. Salamat dahil ang kaharian mo ay nakabukas para sa amin. Ang koronang ipapalo mo sa amin ay magtatagal ng pagkapunan. Lord, salamat sa pagkunawa sa amin, sa pagpapatawad sa amin, even na kami ay makasalanan, kung minsan, hindi magkaroon. Lord, binigyan mo kami ng pagkakataon upang ikaw ay mabulihan at pasalamatan. Salamat po, O Diyos.